Okay na ba? Oo, okay na. Umpisa na tayo. Okay. So, magandang umaga po sa ating lahat. No? Ngayon po ay ika-14 no, na araw ng buwan ng July 2020. Ang oras po natin ngayon alas 9:16. So, hindi po tayo live ngayon sa Devil's Convention kasi wala po ang ating taga-live. So, ngayon po ay mayroong debating magaganap sa pagitan ng RCC at saka MCGI. Ang paksa po na kanilang pag-uusapan ay kung sino ang nagtayo ng iglesia na nasusulat sa Mateo 16:18. Nang sabi, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So ang una pong magpapatunay ay si Noel Perfecto sa side ng RCC. Ang kanya namang patutunayan, ang anak ang nagtayo. So sa kabilang side naman po, si Edwin Nacionalis, ang kanyang patutunayan ay ang ama ang nagtayo. Okay, kung handa na po ang dalawang panig, no? Pwede natin umpisa ng affirmative si Bro Noel Perfecto. Kung handa ka na, pwede mo na umpisa na yung 15 minutes, no? Na presentation. Okay, salamat. Ito ulit si Noel Perfecto, representing Catholic Church. I'm a member of the Catholic Church. The church was that has been built in 33 AD. So magandang umaga sa lahat. Una-una, magpasalamat ako kay Brother Edwin kasi ako nag-imbita sa kanya, at saka kay Brother Samuel kasi you graciously agreed to be our moderator. So salamat. Gusto ko lang i-mention na kung okay lang sa'yo, Brother Edwin, ang babasahin ko English kasi mas madali sa akin ang English, pero kung kailangan ko magtagalog, tatagalugin ko. At saka kung kailangan kung gusto mong habang nagpe-present ako at gusto mong yung malinawan ng yung hindi mo narinig kasi yung boses ko medyo palyado, you are free on my time, to sabihin mo lang sa moderator. Oo. Sandali lang po, Brad Noel. Hindi po bang Tagalog ang gamitin mo? Kasi po, baka mapalaman ako sa inyo ng Inglesan eh. Sige. Ano po ba, Tagalog? Sige, susubukan ko ang Tagalog, brother. Oo. Subukan natin Tagalog, MBB siguro. Tapos, yun, ang presentation ko, the reason why I invited MCGI at si Brother Edwin napapayag ko kasi last week lang I heard something really strange, kasi yung isang MCGI nagpresent, pinagdikit niya yung Matthew 16 at 18. So, yun ang lilinawin natin dito. Sa Matthew 16:18, ang stand ko po, lilinawin ko po, ito po ay ang anak. Ito po ay ang anak. But it doesn't mean na ang Diyos Ama ay hindi involved. But, itong Matthew 16:18, lilinawin ko po, ito po ay ang anak. Yun po ang stand ko. So, umpisahan po natin sa ating pagbabasa po, no? So, punta po tayo sa Matthew 16:18. Basahin po natin po, no? Para malinaw po sa atin. So, alam natin ang common knowledge, who built the church? Sino nagtatag ng church? It's the Son of God, Jesus Christ. When you hear somebody saying, oh, it's not Jesus Christ, it's only the Father, it's something new. It's not a common knowledge. So pag sinabi natin Jesus Christ died on the cross and He saved the humanity, it's a common knowledge, sa ating lahat, But if you teach otherwise, yung kabaliktaran, parang hindi common sa atin, so nagiging interesado tayo. So basahin natin yung Matthew 16:18 sa Tagalog. Sabi dito, at sinasabi ko sa iyo. Ang nagsasalita po dito ang Panginoong Hesukristo natin. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So babasahin po natin to
So, ang napakalinaw po na nabasa po natin na ito po ang Panginoong Hesukristo, no, na nagsasalita. Opo. So, lilinawin po natin yung buong konteksto. Babasahin po natin from Matthew 14 hanggang 20. Okay? So, sa 14 po, ang sabi po dito, at sumagot sila. Sa 13, ang sabi, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, question mark. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbahutismo. Sabi pa ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong si Jeremias o isa sa mga propeta. Sabi, no? So, tapos tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ang sabi ni Jesus, ano? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakagandang sagot po, no? Kaya po si Kristo, binasbasan po niya ang pahayag ni Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y, ano yung katotohanan ito'y? Ang pagkaalam ko sino ang tunay na Jesus, na siya ay ang Misaya, ang Kristo, at ang anak ng tunay na Diyos, ano? Sabi dito, no? Ito'y hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So sumagot si Kristo po, no? Sumagot po siya sapagkat napakaganda ng paniniwala na inilahad ni Simon Pedro. Napakalinaw po, no? So ang faith po, ang faith po ni Simon Peter is perfect, ano? You are the Son of the living God. Ang nagpahayag po sa kanya, ang sabi ni Kristo, ang Ama. Kaya po, ang sabi po ni Kristo sa 18, babasahin po natin ulit, at sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pag sinabing akin, sa kanya. Ang anak po nagsasalita po. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya, laban sa iglesia. No? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot din sa langit. At mahigpit niyang, pakinggan niyo po mabuti po, mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Kaya ko po binibigyan po ng stress po ito pong tagpong ito, na siya po na mahigpit niyang inuutos para po patunayan na ang nagsasalita po sa 18 ay ang anak sapagkat siya po ang Kristo. Kung ang Ama po ang nagsasalita po sa 18, lalabas po ang Ama ang Kristo. Kaya po ang sabi dito sa 20, at mahigpit niyang inuutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. So yun po ang gusto ko pong linawin dito, na ang church builder po ay si Kristo. Ang church planner po ang Ama. May I interrupt, Brother Noel? Sige Pwede po. pakilakasan mo yung boses mo para Ay! record mo medyo balakas. Mainit po yung dating. Oo, sige. Itatry ko, bro. Yan, okay. Yan, tatry. Oo. So yun ang gusto kong iliwanag sa inyo, na ang Panginoong Ama natin ay naghayag kay Simon Pedro ng pagkatao o kung sino man
ang anak ng tao. Sabi niya, ikaw ay ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. Yun po ang nireveal ng Ama sa kanya. Pagdating po sa 18, ang anak po ang nagsabi na siya ay magtatayo ng kanyang iglesia. Bakit po ang anak ang magtatayo ng iglesia? Opo, kasi po tinawag naman ng Ama ng tagapagtayo ng lahat. Siya po ay lahat, builder po siya. Sabi po sa Psalms 127, verse 1, sabi niya, ang lahat ay tinatayo ng Diyos o Panginoon, Lord na nakasulat doon. Bakit si Kristo sinasabi natin? Sapagkat ang Ama ay sa lahat-lahat, siya ang may-ari ng lahat. Siya ang magtatayo ng lahat. Ngunit, meron siyang tagapagtayo. Bibigyan ko po kayo ng example po, So, bibigyan ko po kayo ng example. Bali po, ako, kunyari, bumili ako ng bahay. Sabihin ko, I will build my house. I will pay for my house. Pero, meron akong contractor na tagapagtayo. It doesn't mean na ako ang literal na nagtayo ng bahay. Pero lahat ng resources galing sa akin kasi galing sa akin yung bayad eh. Ako rin ang bibili, ako rin ang nag-decide bumili, ako rin yung magbabayad. So, gusto ko pong linawin yung bandang yung analogy na yun. So, tingnan po natin, bakit po si Kristo ang church builder? Opo. So, tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Ama patungkol kay Kristo. Ano po yung inutos niya sa kanya? Pumunta po tayo sa Zecharias po. Zecharias. 5 minutes. Last 5 minutes. Bibilisan ko po, So, Zecharias 6:12 to 13. So, 6:12 to 13. Ang sabi po dito, medyo mabagal po ako kasi sa Tagalog, So, ang sabi po dito, sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong ang pangalay sanga. Sana po kilala po natin ang sanga, tutubo siya mula sa kanyang kinalalagyan at ipatatayo niya ang templo ni Yahweh. Yung sanga ang magtatayo ng templo, Siya nga ang magtatayo ng templo. Uupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. Yan po ay si Kristo. Sana po kilala niyo po ang sanga. Kung hindi po natin kilala ang sanga, basahin po natin ang Isaias 11:1 hanggang 2. Nandyan po ang sanga. Babasahin rin po natin ang Jeremias 23:5 hanggang 6. Yan po ay ang sanga. Yan po ang Mesaya po. Opo. Bakit po siya naging Mesaya? Bakit po siya naging sanga? Sapagkat siya po ay ang pangakong hari na uupo sa trono ni David na mababasa po natin sa awit po, pinapakilala ko lang po sa inyo kung sino yung sanga po, sa 34 hanggang 37 mo. Ito po yung pangako ng Panginoon kay David, ang tipan sa kanya, di ko sisirain, na isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya'y hindi magwawakas. Yan ang promise niya, anak ni David ang uupo sa trono. Kaya po siya tinawag na sanga. Gusto ko lang po ipakilala sa inyo ang sanga. Punta po tayo sa Juan 2. Juan 2. Kung hindi ako nagkakamali, 19. Sa 19, ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus po, Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito
at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Siya po ang church builder po. Siya po ang church, hindi po siya hiwalay sa Ama. Ang tinutupad po niya ay ang plano ng Ama po. So, wag niyo po ipagkakamali po, no? Ang sabi po niya, sabi niya, muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ang sabi dito, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Yan po, ang katawan po niya, ang iglesia. May time pa po ako? 2 minutes. Ayan, amen. So, ang sinasabing katawan ni Kristo ay ang kanyang iglesia po, no? So, babasahin po natin sa Colosas 1 kung sino po ang iglesia. Okay? So, Colosas 1, babasahin natin ng... 1 minute. Opo, okay. So, bibilisan ko po. Colosas 1 hanggang 16 hanggang 18. Ang sabi, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ni Kristo at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at sa buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So, malinaw po dito na si Kristo po ang ating pagtayo ng templo ng Diyos. Yun po ay ang tinatawag na iglesia natin po, no? So, hanggang matapos po ako, kung meron pa po akong masishare, ano? So, napakarami ko po sanang masishare, kaya lang kulang po yung oras po natin. Ano? So, tingnan po natin sa Juan 10, ano? Sa Juan 10, 17, ang sabi doon, kaya siya mahal ng Ama sapagkat ibibigay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. You know, so kaya siya mahal ng Ama. So napakalinaw po nun na siya po ang inatasang magtayo ng iglesia po, no? Ang sabi po dito, okay, thank you. Okay, maraming salamat Noelo sa iyong 15 minutes na constructive argument. So, Thank bago tayo dumako sa cross-examination, gusto ko lang kumpirmahin kung meron ba tayong live ngayon. May live ba tayo? hindi ko alam eh. Meron ba? Si Johannes, yung live. Meron po yan, meron. Okay, kung meron po yan, meron. Okay, kung meron live na yun, okay, sa mga manonood, no, open po tayo sa lahat ng mga gusto, no, na sumali sa mga ganitong klaseng talakayan. Maging ano man yung paniniwala. So, i-message lang yun kung sino yung nag-live dyan. Mag-comment lang kayo no, para pwede kayo makapasok sa aming JC. Okay, so tuloy tayo. Okay, ngayon naman nadarako tayo sa cross-examination no, ng negative sa affirmative. So, ang cross-examination natin ay 10 minutes lamang. Edwin Nacionales, handa ka na ba? Sige, bro. Okay, so kung handa ka na Edwin, pwede mo nang umpisa ng yung 10 minutes na cross-exam. Sige. Mabilisan lang tayo kasi may word ako eh. Ay, ganun ba? Ano po? Sige. Okay. Okay, ganito ko na kung tanong. Ulitin ko yung tanong na dun sa paksa. Sino yung nagtayo? Sa Mateo 16:18, malinaw na ito ay ang anak. Yung anak na si Kristo. Kristo. Ilista ko Okay, Kristo. Kailan itinayo? Ito po ay tinayo nung 33 AD. Tinayo po ito sa... Opo. Okay, very good. Thank Okay. you. So, saan itinayo ito, kapatid? Ito po ay spiritual po. Ito po ay spiritual. Opo. Ito po ay spiritual na nag-umpisa sa Jerusalem at kumalat po sa mga kahintilan po, no? Ngayon, kung kailan po kung saan po ito nag-umpisa, remember, ito po ay ang templo ng Diyos ay ang katawan natin, ito po ay spiritual po. So, sa Jerusalem itinayo? Doon po nag-umpisa, opo. Doon po namatay ang ating Panginoong Jesucristo. At doon rin po So, time Opo. element mo, 33 AD din Jerusalem.
Opo, kasi po ang ito pong tinayo po niya nito, sabi niya itatayo ko, future po ito. Itatayo ko. Hindi po ito nagpapatungkol sa iglesia sa ilang na nasira po. Opo. So, hindi ba ang sabi sa 1680, no, doon tayo dun sa baseline natin, o yung baseline ng argument natin, na 1680 ng paksa natin. Yes. Ang sabi dyan, itatayo ko ika ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Meron daw bato na tinutukoy dyan, tama ba? Kapatid? Yes, meron. Very good, very good. So, naniniwala ka ba na si Kristo bato? Yes. Cornerstone. Okay. Oo, ang tawag nila pangsulok, parang panulok, parang gano'n. Oo. Ang ginawa lang siyang batong panulok, no? Pero siya yung siya yung pagtatayuan. Pero ang ginawa nitong mga hindi nakakaintindi, ginawa siyang pansulok. So ngayon, teka lang. So naniniwala ka na yung iglesia itinayo sa bato? Yes, naniniwala ako dyan. Oo. Tapos naniniwala ka din naman na si Kristo yung bato? At kasi pagka sa kung yan ang itatanungin mo sa akin sa konteksto po ng Mateo 16:18, ang tinawag na bato doon ay si Pedro. Pinalitan po ang pangalan niya from Simon to Peter. Pag sinabi mo Pedro, bato po, bato. So ibig sabihin, sige, pwede pong 5 seconds. Sige. Oo. Itong Pero pag si Makisig ka, hindi. Sige. I think may 15 seconds each time So Sige. oo. Ang pahayag dito ni Kristo ay siya ay bilang arkitekto. Siya ang nagde-design Sabi niya sa batong ito ay itatayo ko. Itong batong ito hindi to literal kung hindi ito ay saligan Kaya sabi sa Efeso 20:20, sabi doon ay ang foundation is mga apostol. Okay, sige po. So ang tinutukoy mo palang batong pagtatayuan si Pedro, kaya doon pala nakasalig ang RCC kay Apostol Pedro. Hindi po na. Kung hindi ako remember, you have to distinguish between God and man. Jesus Christ is God and Peter is man. Pero on this context, yes, binigay sa kanya ang susi. Hindi binigay kay Kristo ang susi, kundi si Kristo ang nagbigay ng susi kay Pedro. Opo. Bago ako magpatuloy, linawin ko lang na ang tinutukoy mo palang bato doon sa 1618 si Apostol Pedro. Yes, definitely. Pero hindi ito ang topic natin, bro, Pero sasagutin kita. Yes. Oo. Ito. Okay. So ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala na kay Kristo itinayo yung iglesia? Si Kristo ang cornerstone. No. Si Kristo mismo ang iglesia. Sa katawan niya mismo ang iglesia, sinabi niya sa John 2:19 siya mismo. Pero ang authority binigay kasi aalis siya uupo siya sa langit So nagbibiling siya sa mga apostol niya. Ang sabi dito that ikaw Pedro, ang sabi dito ikaw ay Pedro. Hindi sinabing ikaw Pedro. Ang sinabi, ikaw ay Pedro, ikaw ay bato. Sa English, that you are Peter, meron linking verb na are. Gusto ko muna, linawin mabuti yung stud mo na kung Napakalinaw po. itinayo yung Napakalinaw. kay Pedro, pakibugong may papasok. So kay Pedro itinayo. Yes, doon sa context na yon sa kanya. Sa context na yon. Just clarification lang. Yes. Just for the record. Sure. Just for the record, kahit hindi natin topic yan, sasagutin kita, bro, na maayos, bro. Si Kristo ba naniniwala ka bahagi ng iglesia? Ay, siya ang ulo ng iglesia. Kung wala ang ulo, patay ang iglesia. Very good. So,
naniniwala ka ba na may naglagay kay Kristo bilang pangulo sa iglesia? Yes, ang ama yan, ang ama. Very good ulit. Sino yung naglagay sa kanya? Sinong kanya? Kay Kristo. Malinaw naman, nababasa yan na ang ama, ano? Malinaw yan, no? Pero, Yung church sa building, tama? ulit, bro. Yung church is a building. Yes, it is a building, but it's a spiritual building. It is, Resources. yes, it is a building, but it is not a literal building. The building that it's pertaining to is the body, is our body. No, it's not a building like a building in Makati, no? Diba? It's human resources. Hindi ko maintindihan yung tanong mo, pero sinasagot kita, it's not a literal building, but it's a spiritual building. Building or group of people. Yes. Group of people. Merong nag-a-appoint doon sa building, tama? Meron. So, sinabi mo yung ama. Nag-a-appoint, pero hindi siya ang nagtayo. Inutos niya sa Zechariah 6:12. Inutos niya sa anak niya. Iba po kasi yung manager, iba po yung builder. Kaya po sabi sa John 15, si Kristo ang sanga. Okay na po. Sayang gusto. Gusto ko lang emphasize na yung church, yung iglesia is a building. May pangulo, may mga bahagi. Yes, walang problema. Yes. Last 1 minute. Okay, maliwanag, no? May building siya, no? May ulo, may mga sangkap yung katawan. So, may nag-a-appoint. Diba? Hindi si Kristo yung nag-a-appoint. Ang katunayan siya ay in-appoint. Payag ka ba ron? In-appoint din siya? Yes. Payag ako doon, but he built the church. Payag ako doon, but he built the church. He built the church. Jesus Christ built the church. It's so clear. Kaya baka pinaghahalo mo yung builder and the manager, no? God is the manager and the planner, but Jesus Christ is commissioned to build the church. I don't want you to malilito. You have to distinguish who's the builder and who's the manager and the planner. Okay. May proceed ako. Next question kung aabot pa. May proceed ako. So, naniniwala ka na ipinahayag kay Apostol Pedro ng Ama. Sinabi mo kanina na dinig ko, no? Pinahayag sa kanya, hindi sa pamamagitan ng dugo at laman, kundi sa pamamagitan ng Ama. Yes. Pahayag ka ba ron na anjo? Yes, pinahayag sa kanya ang 16:16 ng Mateo, hindi 16:18. Malinaw yan. Naniniwala ka pala, possible pala na ang Ama pwedeng magpahayag sa laman. Ay, siyempre naman po, makapangyarihan sa lahat ang ama natin, Kung kay Pedro pinahayag, kung kay Pedro nagpahayag, possible ba na pwede rin magpahayag sa Panginoong Jesucristo? Pwede. Time. Time na po, no? Ubos na yung oras na 10 minutes para sa ating pagtatanong. Okay, ngayon naman dadakot tayo sa presentation ng negative side. Okay, patutunayan naman ngayon ni Edwin na ang nagtayo ng iglesia ay ang ama, yung nakasulat sa Matthew 16:18. Kung handa ka na, Edwin, pwede mo lang umpisa ng iyong presentation. Sige. Magandang isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sana malakas yung dating ng boses ko. Malakas, bro. Hindi kagaya ng palagian natin sinasabi dito, hindi tayo yung kinatawan, no? Hindi tayo yung kinatawan ng ating samahan para sa mga ganitong bagay, yaman lamang na gusto nating makapagtawid kahit konting natutunan natin sa mga kapwa natin, para sa ikatututo din nila. Alam nyo, sa panahon ngayon, marami talagang manloloko. Sana maging daan tayo kahit pa paano na yung paniniwala ng iba na tao si Kristo, sana makadinig din sila ng tamang katwiran, at makapag-aral din naman sila, hindi yung opo, siya nga po, puro ganun na lang ang madidinig at hindi na nag-aaral. Kami nga, open din kami, nag-aaral din. Hanggang sa ngayon, nag-aaral naman kami, pati si kapatid na Ellie. Nag-aaral din kami sa panahon natin ngayon. Hindi tayo opo lang ng opo, no? Yung iba, amen ng amen, no? So, punta tayo dun sa paksa.
Maiksi lang naman to mga kapatid kasi 16-18 lang to no? So ang pinag-uusapan lang naman namin ng kaibigan natin si Brad Noel kung sino lang ang nagtayo. No? Naniniwala tayo na may nagtayo noong iglesia kasi ayon din sa sinabi niya kanina, butit alam niya din yung ganung bagay, no? Yung sa ginamit niya yung Isaiah yung awit no, na ang Diyos ay nagtayo. Pero ang pakahulugan niya ay si Kristo yun. Basahin, gusto ko i-counter lang muna yun. Pero hindi naman to rebuttal, no? So gusto ko lang ipakita sa inyo na ang lahat ng bagay Diyos ang nagtayo. Brother Eli, binanda na po ba yung pang ano dyan? Pakibasa nga po kapatid yung Hebreo 3:4. Pakita lang natin kapatid. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Yun. So, payag din siya ron, ano? Maganda yun at magandang lead yun sa atin na payag din siya na ang Diyos ay nagtayo, no? Si Pablo yun din ang unawa Kasi kung iintindihin natin, ang Panginoong Jesucristo inilagay sa iglesia bilang Pangulo. Ibig sabihin may naglagay sa Kanya. At naniniwala tayo na yung 1618 ayon din sa kausap natin 33 AD lang, no, kung time frame ang pupuntahan natin. Pero ang iglesia ba 33 AD lang? Papayag ba kayo nun mga kapatid na yung iglesia nag-umpisa 33 AD? So ibig sabihin nagkaroon pa lang ng iglesia nung itayo ni Kristo. Wala bang iglesia ang Diyos? Ano, way back nung panahon ng mga Israelita. Diba meron? So, yung pupuntuhan natin dito muna, no, yung pahayag na nadinig, no, nadinig ni Apostol Pedro doon mismo sa Ama. Direkta na nadinig niya, no, sa pamamagitan ng Espiritu, no. At nadinig niya, hindi naman nakaharap niya ang Diyos Ama para sinabi sa kanya na siya ang anak ng Diyos. No, hindi ganoon. So ipinahayag sa kanya through Spirit John. No, ayon doon sa context. Pero possible naman talaga na ang Diyos nagpapahayag ng katotohanan doon sa mga gusto niyang pagpahayagan. Ang katunayan, no, yung 16:16, yan ang katunayan natin. Pakibasa nga muna ulit kapatid. Ibaba mo sa 14 muna. Kasi pinagtatanong-tanong na siya kung sino yung Kristo Ibaba mo lang muna sa 14. Opo, sa 14. At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayun. Possible pala na magpahayag ang Diyos. Kasi kung si Pedro pinahayagan katunayan, ang Apostol Pablo, hindi niya naman inabot ng literal si Kristo kasi nakaakyat na siya sa langit Pero pinangaralan si Pablo, natuto siya. Wait lang. Napakilipat muna doon, no? Yung lang kong nakasandal sa pader ko, yun lang. Sige, napakilipat muna. Okay. Sorry. May kapitbahay lang. So, nawala ako sa truck, no? So, yung pagpapahayag, possible yun. Kasi si Pedro nga pinagpahayagan ng kami. Anong katunayan natin na possible yun? Si Pablo, hindi niya inabot si Kristo. Pero bakit tinuruan siya? Doon kayo mag-isip, di ba? So, anong katunayan na pinagpahayagan siya? Ito, basa ulit. Sa Galatia 1:12, kapatid, pasintabi po, kapatid na makisig, tumabi ka po dyan, baka tamaan ka po ng Pakibasa nga yung 1:12, kapatid na Ganito Best po ang friend, nakasulat. nagamit mo yung talata mo, sorry. Sige, pakibasa yung 1:12.
sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Okay. Nagpahayag sa kanya eh. No? So, nasa langit na siya pero nakapagpahayag siya. No? So, ibig lang natin sabihin, possible yun. Yung 16-18 tayo pumunta. Yun ba, possibility ba na pwedeng ipahayag ng ama sa anak na itatayo ko ang aking iglesia? O di ba may pangako ang Diyos na itatayo niya ang kanyang iglesia? Pakibasa nga kapatid, tingnan natin yung para makita nila yung track nung sinabi nung pagkakatayo. Yung nasa Amos 5. Opo, ito po yung nakasulat. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon. Teka, At ibabangon ko. excuse me. Amos 9:11 yan. Sabi niya 5 kanina. Sir Moderator. Okay, sige. 9-11 po. Okay. Sige. 9-11 po. Okay. Sige, tuloy. Pakibasa po kapatid ulit. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Yung salita galing sa ama eh. Siya palang nangako. Future yun eh. Itatayo ko. Saan? Doon sa Amos. Nangako siya. Itatayo niya. Pangako niya yun eh. Na aking itatayo ang tabernakulo ni David na buwal. Yun nga ang iglesia, no? So bakit ba nabuwal yun, kapatid na Elipin? Mabutit kailangan paalam natin sa kanila bakit basahin mo nga kapatid yung Hosea 14:1. Pakita natin kung bakit buwal yun. Opo, yung nandito sa Hosea 14:1. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Kaya naman pala nabuwal no? Pero hindi naman lahat ng miyembro sumama. Pero merong talagang idinatnan siya na buwal dun sa time nila, no? Kung time element ang pupuntahan natin. Ngayon, yung nagsalita dun sa ang Ama, hindi si Kristo. Siya ang magtatayo dahil yun ang pangako niya. Hindi naman si Kristo Ang katunayan, ilang minuto na lang, Sam? 5 minutes. Sam? 5 minutes. 5 minutes. Okay, matagal pa yan, 5 minutes na. So, itatayo niya. Yung Ama ang nagsalita. Siya ang nangako itatayo ko, no? So, yung sinasabi natin kanina, nagpahayag Ama. Kasi nga siya ang nangako. Sinabi dun sa 16:18, 16:16, nagpapahayag ang Diyos, no? O, hindi nagpahayag din siya dun sa anak. Ang katunayan, doon sa 12:49, inaamin mismo sa ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi na hindi sa kanya yung salita. No? Hindi sa kanya yung salita. Pakibasa kapatid yung 1:12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. May meron na siyang ibig sabihin meron na siyang order galing sa Ama kung ano yung sasabihin niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Nasasabihin niya kanyang iglesia. Hindi sa iglesia, hindi sa kay Kristo 'yon. Ama nagmamay-ari, no, ng lahat ng bagay. Sa Diyos Ama 'yon. No? So, pinatunayan natin diyan na yung Ama ang nangako, siya ang magtatayo. Kanino itatayo? Ang sabi dun sa 16:18, sa ibabaw ng batong ito, 'di ba? Si Kristo yung bato na pagtatayuan. Ang katunayan sa unang Korinto 3:11 kapatid na Elipin, pakibasa kapatid. Siya yung pinagsasaligan sa kanya isasalig yung iglesia.
Opo, ganito po ang nakasulat. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Siya yung pagsasaligan eh. No, may magsasalig sa kanya. Nakuha nyo, hindi siya yung magsasalig sa sarili niya, no? Sa kanya isasalig yung iglesia, ang builder, yung ama, dahil ang ama ang nag-a-appoint sa church, no? Ayon sa kanyang minagaling, no? 12:28 ng unang Korinto nga, kapatid, pakisaglit lang. Ganito po ang nakasulat. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Okay na yun bro. So maliwanag naman dyan, no? Siya ang naglalagay. So sa mga Katolik, siya ang builder. Siya ang naglalagay eh. No? Siya ang nagtataguyod, no? Ang katunayan, ang Panginoon sa Kristo, nilagay niya rin. Sa 1:18 ng Colosas, alis na. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Si Kristo inilagay bilang pangulo sa iglesia, no? Balik tayo doon sa 16:18, pinatutunayan natin na si Kristo naman yung bato, no? Bato na pinagtayuan ng iglesia. Anong katunayan natin na si Kristo yung bato? Pakibasa nga kapatid yung nasa Isayas 28:16. 28:16 ng Isayas. At ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng kabuluhan. At iyong pinakikipagkasundo sa Sheol ay hindi mamamalagi, pagka ang mahigpit na kasamaan ay daraan. Kaya ngayon ipapahamak niyo. Sa 16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Opo, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking ilalagay sa Sion, na pinakapatibayan ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulo na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Ayan. Kinutya ni Apostol Pedro, no? Pinatutunayan niya na si Kristo yan. Pakibasa kapatid yung unang Pedro 2:6. Tinatawag na ako sa word. Opo, sa isa sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulong na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ayun, no? Okay, time. Time na po, no? Okay, maraming salamat na Edwin sa iyong presentation bilang negative side. So ngayon naman, dadakot tayo sa cross-exam, no, ng affirmative sa negative. Nawil, kung handa ka na, pwede mo nang bisa ng iyong cross-examination. Wait lang ah. Sige lang, brother. Okay, so habang may ginagawa pa itong kausap na sa kabila, muli pinapanyaya ko sa lahat ng makikinig na tayo po dito ay open, no, sa sino mang gusto, no, na makipag-diskusyon, mga katulad nito na makipag-diskusyon. Maging ikaw man ay Kristiyano o hindi, kung ano man yung paniniwala, open po ang aming samahan na sumali ang sino mang gustong sumali sa mga ganito. Meron pa tayong page, no, sa Facebook, yung Debaters Convention, at saka meron din tayong page sa YouTube na ang pangalan na Debaters Convention Official. So mag-subscribe po kayo para lagi kayong updated sa anumang debate na maganap dito sa grupong ito. Tune in din po sila doon sa ilatag na ang tamang pananampalataya page. Okay. Doon po ginagawa yung kagaya nito, meron po tayong live doon. Salamat.
natin sandali, no? Ang kausap natin sa kabila. Parang busy pa yata. Faith for Us po. Faith for Us every weekend. Catholic Apologist. So, sa amin naman po, no, meron po tayong page, meron po tayong channel sa YouTube. Search nyo lang yung pangalan ko, Samuel Tauda, at mag-subscribe na rin kayo. Marami po tayong mga record ng debate doon, no? Lahat po yun, walang edit lahat yun, no? Papanoorin nyo ng buo yung mga debate na ginaganap natin. Yung iba, pagka meron din gustong i-plug, mag-plug mo na kayo habang wala pa si Edwin. Okay, sige. Tumakin na ako sa track. Sige. Pumunta kami sa work eh. Okay. Presyo na tayo sa ating formal debate. Sige, tanong ka na, bro. Okay. Sige. Magtatanong ako. Sige. Ang iglesia sa ilang ba ay nabuwal? Ayon dun sa talatang binasa natin, Brad, buwal eh. Nabuwal. Okay. Oo, nabuwal. Okay. Dahil So, sa kanilang kasamaan. okay. Kailan ito ibinangon ng Ama? Yung pagbangon niya, yun nga yung panahon ng Panginoong Jesucristo. Anong year po? Ibinangon niya sa pamamagitan ni Kristo. Anong year po? Yung time na kapatid, nung 33 AD? yung katuparan talaga niya, hindi naman yung mismo sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi, kailan ang tanong ko, bro? Oo. Okay. So agree ka na yung Matthew 16:18 ay itatayo, ay future. Opo kapatid, nung sinabi niya yun, hindi pa yung eksakto Okay. na yung sinabi niya itatayo. Okay. Yun na mismo yung tinayo. So hindi itong tinayong ito, hindi ito ang iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises. Tama ba? Yan po yung iglesia sa ilang kapatid. Bigyan mo ako ng patunay na ang Mateo 16:18 ay ang iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises. Yun nga yung ginamit yung talata, Hosea 14:1, tsaka yung Amos 11. Yun yung patunay. Okay. So, sabi mo, ang nagtatag ng iglesia, ang nagtayo, builder, ang Panginoong Diyos, ano po ang ginawa? Pakilakas yung boses. Oo. Sabi mo, ang builder ay ang Ama. Paano po niya itinatag ang iglesia? Itinatag niya sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, okay. So, si Kristo ang nagtatag para sa Ama. Sa pamamagitan niya, hindi Sa- siya so na- magtatag. so na- Siya pa rin yung nagtatag. So, namagitan, Sa pamamagitan ni Kristo niya itinatag. anong ginawa ni Kristo para maitatag itong iglesia? Anong pamamagitan ang ginawa niya? Marami yan kapatid eh. Unang-una Di- yung tinubos niya yung mga kasalanan. Ayan. pinagbago So yung si mga so tao. si Kristo, Sabihin kasi kapatid, yung pagtatatan, yung makabalik ka doon sa katwiran ng Diyos. so si Wala Kristo, naman kasi dito iglesia na may masama. okay. So si Kristo ay builder din. Bahagi siya nung pag-build. Bahagi siya ng builder. Tututulan yan pag sinasabi na, sandali lang Oo. bro. Mm-mm. Pag sinasabi naman na si Kristo ang nagtayo, hindi naman din natin dapat tutulan yun kasi nga Ayan. pagtatayo sa kanyang tinayo eh. Pero Ayan. yung pag ultimate ang pag-uusapan natin, sa aman lahat ng credit nun, hindi kay Kristo kasi si Kristo in-appoint lang din. So sino Nag-a-appoint eh. Okay. Sino ang nagsabi, on this rock I will build my church? Ang Ama o ang Anak? Yung ama kapatid. Okay. So sa 20 tinawag niya ang sarili niya na Kristo. Wait lang. Okay. Wait na lang, Karam. Next question. Hello? Okay, pakirepeat yung question. Okay. Ang question ko, ang sabi mo, ang nagsalita
sa Mateo 16:18 ay ang Ama. Yun ang sabi mo. Ang tanong ko, Sa pamamagitan ni Kristo. Ganito. Ganito linawin ko. Nagsalita ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. Okay. Nagsalita ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. May sagot mo, bro? Nagets, May sagot ko? nakuha ko yung sagot mo. Nagsalita siya, pero sa bibig ni Kristo lumabas. Okay. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Ama, sabi mo ang Ama nagsasalita sa 18, ang sabi niya sa 20, then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Messiah ba ang Ama? Yes or no? Sa 16:16, Brad? Sa 20, 16:20. Ang sabi dito ni Kristo, huwag niyong ipagsasabi na ako ang Kristo. Kristo ba ang Ama? Kasi sabi mo, ang nagsasalita dyan ay ang Ama. Oo, sa 16:18, Brad, sa 16:18, bro, ang Ama nga ang salita. Okay. Okay, sa 19, ang Ama o ang anak? Sa 19. Paki-stop time, pakibasa muna para hindi maubos oras. Okay, sabi sa 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. O ayaw kasi sa kalooban ng Ama yun eh. Hindi, Sinabi niya ang sa tanong ko brother, ang Ama o ang anak ang nagsasalita dito? Kasi nga ganito, bro. Yung 12:49 ng 1, yung salita niya galing sa Ama eh. So ikaw na mag-conclude. Okay, dahil lang, may direct lang muna na tinatanong po ng affirmative side ay kung sino yung nagsasalita, ang Ama ba o ang anak. Yan po ay categorical. Sasagutin mo natin ng categorical sa tayo magpaliwanag. Okay, thank you. O kasi nga, yung ginamit kong talata 49 kanina ng 1, yung salita niya galing sa Ama. So yung authority nun, yung salita, nagsasalita ang Panginoon sa Kristo sa bibig niya. So yung lumabas sa bibig, galing sa Ama. Pero sa bibig ng Panginoon sa Kristo lumabas. Okay. So doon tayo sa Mateo 16:17. Ang sabi doon, ito ay inihayag sa iyo ng Kasi inuulit mo ulitin ko para maintindihan mo Kasi inuulit mo okay? Ganito. Hindi, sa 17 tayo ngayon. Sasagutin ko yung 17 wait lang. At sabi ko kanina, yung 16:18, salita yun ng Ama na lumabas sa bibig ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo pa rin yung yung pinanggaligan yung nagsalita. Pero yung pinanggalingan ng salita galing sa Ama, sa bibig niya lumabas. Okay. Nakuha ko yun, brother. Okay. Ito sa 17. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihiyag sa iyo na sino man. Ano yung katotohanan ito'y? Yung katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Ayun. So, hindi yun yung 18. Ang tinutukoy yung 16. Ano yung bro kasi pagtatayo ang nasa 16:18 yung sinasabi doon Kasi binasa mo rin yan. yung pagiging anak niya. Yung katotohanan na sinasabi doon na inihayag kay Pedro, yung pagiging anak ni Kristo na anak ng Diyos, hindi anak ng tao. Okay. Anak siya ng Diyos. Amen. Yung katotohanan. Okay, doon tayo sa Hebreo 4, no? Pwede ba ako magtanong sa Hebreo 3:3? Ang sabi mo, okay. So sabi mo sa Hebreo 3:4, ang nagtayo lahat ay ang Diyos. Ang sabi sa 3, Ulitin ko. hindi pa. May sabi. Okay. Pablo, sabi. Okay, teka. Ito yung tanong ko, brother. Okay, magtanong muna. Last 2 minutes. Okay, okay. Kung ang nagtayo ng bahay
ay sabi dito no sa 3:3 ano, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Dito pa sa 3:3, hiniambing si Kristo sa nagtayo ng bahay sapagkat siya ay mas marangal kay Moises. Yes or no? Hello, Edwin. Edwin, kung narinig mo kami tapos hindi kami maririnig, Edwin. Hindi ko na dinig, wala yung signal. Okay lang, uulitin ko brother. Ulitin ko, okay na ba bro? Okay na. Okay, sabi sa Hebreo 3:3, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Ang tanong ko, inihambing ba si Jesus na mas marangal na gaya na nagtayo ng isang bahay sa 3:3? May nakalagay doon eh, nandun yung comparison eh. So kung ang tanong mo kung comparison, nandoon kapatid, mas marangal siya kay Moises, yun ang sabi. So, inihambing siya sa nagtayo ng bahay. Hindi siya inihambing siya nagtayo bro, basahin mo yung context. Okay, ang sabi dito, brother, ang sabi dito, ulitin ko kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bibigyan kita ng, kung bibigyan mo ako ng time, Sige lang bro. Di ba, yung unang iglesia itinayo nandun sa pamamatnugot ni Moises, tama? Yeah, tama. Yung iglesia sa ilang. Isang namahala dun eh. Kung si Moises, binigyan ng karangalan ng Diyos at pinahawak sa iglesia, di ba't mas lalo yung anak na mas lalong marangal? Yun ang ibig sabihin ng talata. Pero ang sabi dito, yes. Oo, sige. Parehas sumawak ng iglesia yan, yung dalawa. Si Moises, binigyan ng karangalan ng Diyos, nahawakan yung iglesia sa pamumuno nga niya doon sa ilang. No? Hindi bagat lalong mas marangal yung anak. Okay. Mas lalong marangal Okay. kasi subok siya eh. Okay, last question daw. Ito ang tanong ko. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong mas marangal si Jesus. Sinabi ba dito ang nagtayo ng bahay ay mas marangal sa bahay? Yes or no? Mas, kapatid? Sabi dito sa Hebreo 3:3, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Ibinanggit ba dito ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay? Yes or no? Nabanggit ba? Oo, nakalagay, mas marangal eh. Okay. Okay na ako, brother Samuel. Thank you, brother Edwin. Brother Edwin, kaya mo pa ba ituloy o gusto mo mag-conclude na tayo o tuloy okay sa'yo? Sige, okay lang. Tuloy Okay, natin sige. kasi nasa-end lang naman ako. Sige. Okay, pasensya na kayo lang pero ubos na yung oras sa pagtatanong. Okay, ngayon naman dadako tayo sa rebuttal ng affirmative side. So, at meron tayong 10 minutes na nakalaan para sa rebuttal. Kung handa ka na, Noel, pwede mo na umpisa na yung rebuttal. Sige, handa na, brother. So, maraming salamat ulit, brother Edwin, tsaka brother Samuel. So, ito ulit si Noel from Roman Catholic Church, So, ang tinitindigan ko po, mga kaibigan, na sa Mateo 16:18 ay napakalinaw po. Ito po ay kahit i-google nyo po, kahit ang nagsasalita po dito at ang nagtayo mismo ay ang anak na si Jesucristo po. So, very weird po na ituro na ito ay ama at inuutusan ng anak. Hindi po. Parang binuran nyo na lang po yung konteksto. Ang kausap po dito ni
ng Panginoong Hesukristo ay si Pedro mismo. At pinalitan ang pangalan niya from this on. Remember, Abraham, his previous name was Abram. But it was changed to Abraham for a reason, because he will become the father of all nations. You know, so, and when Jesus Christ changed Peter's name, Simon's name to Peter, he meant something. He meant something mystical and very important, ano. So, I hope hindi ito ang topic namin, but he touched it, you know, he touched it. So, nililinaw ko sa inyo, gusto ko rin sana mapaliwanag niya bakit pinalitan ang pangalan ni Simon sa Pedro, na ang ibig sabihin ay bato, kung hindi mo rin pala paniniwalaan to. Yes, so side ano lang po yun, hindi po yun ang ano namin, hindi po yun ang topic namin. Ang topic namin kung sino ang nagtayo ng iglesia. Ayon sa Mateo 16:18, inamin po ng ating kaibigan, mahal na kaibigan na si Brother Edwin, ano, na ang pahayag ng Ama na hindi nakikita ng ninuman, ano, ang Ama sa langit. Ang pahayag niya kay Pedro ay hindi ang 18, kung hindi ang 16 ang pagkilala ng tama kay Kristo, ang tamang pananampalataya para kay Kristo, na siya ay ang Kristo, na ang anak ng Diyos na buhay. Yun po yun. Yun po ang magkarugtong 16-17. Hindi po magkarugtong ang 17-18 para sa konteksto. Pero of course, kung ano natin, of course, it's one chapter. But kaya po ang nagsabi ang Kristo na, "Blessed art thou, Simon, son of Jonah," it's because of his revelation from God that Jesus Christ is the Son of the living God, the Messiah. Kaya ang bilin niya sa 20, no, ang bilin ni Kristo, huwag niyo munang sabihin sa kahit kanino. Bakit? Kasi ang plano ng Panginoon ay nandoon, ano? So hindi pa niya oras. Yan. So dito po, sasagot niya po na ang Panginoong Jesucristo ay bahagi sa pagtataguyod o pagtatayo ng iglesia. Of course, yes, nag-agree siya sa akin. Maraming sa praise God, kasi yun po ang katotohanan. Ang iglesia po ay natayo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ang sabi po sa Juan 2:19 na hindi po natin na-touch, you know, during the question and answer, I was kind of like expecting, you know. Ang sabi niya, "Destroy this temple and I will build it, or I will raise it in 3 days." At pinaliwanag ng writer ng Juan, ano, na ito ay nagpapatungkol sa kanyang katawan. Yan po ang iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Synonymous, the same. Okay? So, napakaganda po, no? Tapos ang utos po sa Zechariah 6:12, hindi rin po ako tinanong, ano? 6:12-13, ang magtatayo ng kanyang templo, yung kanya si Yahweh, ang kanyang templo ay ang sanga, capital letter S. Sa English po, branch, capital letter B, because ito po ay nagpapatungkol sa pangako kay David kung sinong uupo sa kanyang trono magpakailanman, mag-ahari magpakailanman. Alam na po natin lahat yun bilang mga Kristiyano. Ito po ay ang kanyang anak na mahal na Jesucristo. Yun po ang sabi niya, siya ang magtatayo ng aking templo. Ayan. So, ang Panginoong, ang gusto kong i-explain kanina, naputol ako, no? So, John 15, ang sabi doon, "I am the vine," sabi ni Kristo. At ang Father, siya yung gardener. Siya yung nagdidilig, nagpuprune. Yan ang difference, no? Kaya ang sinasabi ni Brother Edwin, lahat-lahat sa Diyos, ano, walang problema kasi siya yung Ama, siya yung pinanggalingan ng lahat, ano? Sabi sa 1 Corinthians 8:16, lahat ay mula sa Diyos. At lahat
ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Napaka-importante po niyan, ano? So yun na po yung analogy ko kanina, no? So, gusto ko pong okay. Gusto ko po sanang i-mention, ano, sabi, 4 minutes. okay. 4 minutes. Oo. Hindi siya nag-agree na yung iglesia ay around 33 AD, pero yung tinanong ko siya, nag-agree rin siya. No, hindi niya sinabing 33 AD, pero yun din yung ano, kasi nabuwal ang iglesia sa ilang. Nabuwal at itinayo ulit, ano. So itinayo ulit, yun yung ano, tama yun. Kaya lang ang Mateo 16:18, ito yung pagtatayo muli. Ito yung pagtatayo muli, ano, sa katawan niya, no. So bakit sa katawan niya? Siya po ang namatay at nabuhay muli. Sabi niya, ang covenante, yun ang covenant niya, no, nasa kanyang katawan at dugo bago siya mamatay. Nagputol-putol sila ng tinapay, ito ang aking katawan. Siya nagtaguyod, no? Siya nagbigay ng covenant sa mga tao niya. Sabi doon sa John 1:10, He came to His own, but His own did not recognize Him. Although the world was made by Him, they did not accept Him. So, He is the Lord, you know. So, hindi natin siya pwedeng babaliwalain, ano, na, kasi siya yung pinadala ng Ama, eh. So, siya yung pinadala ng Ama. So, bibigyan ko kayo ng example, ano. I think na-cover ko na lahat, ano. But do sa Matthew 16:18, how could anybody say that it is not Jesus Christ? He is just the voice. You know, He's just a voice, pero hindi siya yung ang aking iglesia. By context alone, He's talking to Peter. You know, so yun ang gusto kong ibigyan ng Last 2 minutes. okay, last 2 minutes. Last 2 minutes. Ito, pasensya ka na, Brother Edwin, English, pero pwede mo kong tanungin sa Tagalog. Juan 10, ano, 14 to 18. Babasahin ko to ng dahan-dahan at alam naman natin to, ito yung tungkol sa pastor o pastol, ano. Sabi niya dito sa 14, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for my sheep. Yun ang church builder. I lay down my life for my sheep. Bakit? Sa John 2, ang sabi niya, destroy this temple and I will build it, you know, in 3 days. And I will raise it up in 3 days. Sabi niya gano'n. Sa 17, lagtawan ko na yung 16 kasi, but sa 16, I think, natin 16. I have other sheep that are not of this pen. This is talking about Gentiles, ano? I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Isang pastor. Last 1 minute. Yes, thank you. Isang kawan. Ito ang pinaka-importante. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority. Ang sabi niya dito, no one takes it from me. He's not talking about the Father. He's talking about any people, ano. So don't I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. He is the implementer. He is the church builder. And the Father is the planner. He is the architect. He is the engineer. But Jesus Christ Himself is the builder. So yun lang ang gusto kong i-stress out. Ano? Sabi doon sa Zechariah 6:12, my branch or ang aking sanga ay ang magtatayo ng aking templo. Yan. So yun lang ang gusto kong i-stress out, brother, ano.